Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ni Regis Prograis at Jack Catterall. Fight schedule October 26, taong kasalukuyan, nagaganapin po sa Co-op Live Arena, Manchester, England. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inaanyahin ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganun makakakuha kayo ng idea at makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin. Na sa tingin po inyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaaring ang inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison, so dapat din natin tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo, mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ni Jack Catterall. Bilang isang professional boxer, itong si Jack Catterall po ay may impresibong kartada. 29 wins with 13 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 31 anyos at ang height 5 foot and 7 inches, reach 69 inches. South po ang stance, ang count ratio 44.83%. Last fight, May 25, 2024, rematch kay Josh Taylor. Panalo si Jack Catterall by unanimous decision. So nakabawi si Catterall dahil sa una nilang pagharap natalo by split decision itong si Catterall. Eksperyensya o karanasan itong si Jack Catterall, dating world title challenger. At ang tumalo sa kanya noon ay si Josh Taylor lamang at nakabawi na nga siya. Nakasagupa din niya si George Linares na dating world champion at Hora Davis na dating world title challenger. Dagdag sa eksperyensya ni Jack Catterall, dati itong lumalaban sa amateur na may impresibong kartada, 48 wins with 18 losses. At ang na-achieve pa po lamang niya doon, or ang na-achieve niya doon sa paglahok sa amateur, ay ang CYP, Club for Young People National Title. At second place naman siya sa ABAE Junior Championship. Skills itong si Jack Catterall, pangkalahatan, all-around boxer. Pagka sinasabi natin all-around boxer, halos lahat ng galawan, mayroon. Pwede mag-pressure fighter style, defensive style, counter-punching style, lumalaban din paminsan-minsan sa brulan, tuto na bakbakan. Sa madaling salita, may ibubuga din ito sa teknikalan. Pagdating sa opinsa at dipinsa, may husay o may taglay na husay itong si Jack Catterall. At idagdag natin, may tibay din po ang boksingerong ito. Taglay nito ang hand speed, timing at accuracy. At siyempre may diin na rin ang kanyang suntok. Bagamat mababa ang kanyang knockout ratio, pero may bigat ang mga suntok ng boksingerong ito. Sa panig naman ni Regis Prograis. Bilang isang professional boxer, itong si Regis Prograis may impresibong kartada din naman na 29 wins with 24 wins coming by way of knockout. May dalawang talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanya dalawang talo, sa puntusan lamang natatalo si Regis Prograis. May edad 35 anyos at ang height 5 foot and 8 inches, reach 67 inches. South po ang stance, ang count ratio 82.76%. Last fight, December 9, 2023, Devin Haney. Talo itong si Regis Prograis sa laban kontra Haney. Kaya naagaw ni Haney ang dating hawak ni Prograis na WBC World Super Lightweight title. Karanasan o eksperyensya ni Regis Prograis. Bago ito pumasok sa professional boxing, dati itong lumalaban sa amateur na may impresibong kartada din naman na umaabot sa 87 wins with 7 losses lamang. At ang na-achieve nito sa amateur fights, 2009 ring side world champion, 2010 Horn National Championship, kasama na doon ang regional golden gloves at 2012 Olympic trials. At sa karanasan nito bilang isang professional boxer, 2-time world champion. Nag-world champion sa WBC at sa WBA. At ang mga tumalo sa kanya ay si Devin Haney at si Josh Taylor lamang sa pamamagitan po ng puntusan. Ngunit sa skills naman itong si Regis Prograis, pangkalahatan technical fighter. Pagka sinasabi natin technical fighter, may husay sa opinsa at dipinsa. Magaling sa puntusan. Taglay nito ang timing, power, at accuracy. Pagdating sa durability, may tibay din po itong si Regis Prograis dahil marunong lamang din itong bumagsak, ngunit kayang makasurvive at makapagpatuloy sa laban. So, salitang may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon. So, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa dako na pagdadaosan. Dayo si Regis Prograis,
dahil doon giganapin sa baluarte ni Jack Catterall ang bakbakan. So, advantage si Jack Catterall ang lugar. Kasama na doon ang home court advantage, kasama na doon ang mga desisyon na kung saan di malayong magkaroon ng favoritism at politics, which is yun nga, sabi ko kanina, advantage yan para kay Jack Catterall. Ngayon, sa ranking naman ng boxing scene, courtesy para po sa website ng boxing scene na kung saan doon tayo kumukuha ng source natin tungkol po dito sa ranking 1 to 15 sa 4 major title belts. Ayon po sa boxing scene, rank 12 sa WBC si Regis Prograis, rank 2 naman sa WBC si Jack Catterall. Sa WBA, rank 7 si Regis Prograis, rank 5 naman si Jack Catterall. Sa WBO, rank 7 si Prograis, rank 2 naman si Catterall. Sa IBF, rank 7 si Prograis, rank 3 si Jack Catterall. So dito sa ranking, lamang na lamang po itong si Jack Catterall, na kung saan kasama na siya sa top ranking. Ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance. Sa edad, 35 anyos si Prograis, 31 anyos si Jack Catterall, so parehong nasa prime. Lamang kaduludulhang prime na si Regis Prograis. Sa height, mas matangkad po si Prograis ng 1 inch. Sa reach naman, bumawi si Jack Catterall ng 2 inches. Parehong south po ang maglalaban. Pagdating po sa power, umabot po sa 82.76% ang knockout ratio ni Prograis, 44.83 naman percent ang knockout ratio ni Jack Catterall. So lamang sa power pala itong si Regis Prograis. Sa activity pro, aktibo po ang dalawang maglalaban ayon sa BoxRec. Sa eksperyensya, para sa akin lamang po si Regis Prograis, na kung saan 2-time world champion po ito. Lamang dahil sa nakasagupa din ni Jack Catterall as a world title challenger si Josh Taylor at nabawian pa niya ito, so masasabi kong 55-45 in favor of Regis Prograis in terms of experience dahil talagang naging world champion na ito. Para sa akin nga, wala nang dapat pang patunayan itong si Regis Prograis dahil ang pangarap naman ng mga boksingero ay maging isang world champion. So, ngayon, dadako naman tayo sa skills ng dalawang maglalaban. Technical fighter kontra all-around boxer. Kung sa skills tayo, may kalamangan po itong si Jack Catterall. Pero kung i-kombinasyon natin ang pagka-technical fighter with power nitong si Regis Prograis, ay masakit sa ulo po yan para kay Catterall. Dahil yung power, mga lods, posibleng irespeto yan or maging dominante sa laban. Ngunit, ang hand speed at skills naman nitong si Jack Catterall hindi matatawaran. Yung hand speed kasi, posibleng yan ang unang makapagpatama. Oo, lalo na all-around boxer nga itong si Jack Catterall. So, para sa akin, nakadepende na po yan sa diskarte ng magkabilang panig. Kasi may ibubuga po talaga sa teknikalan din itong si Jack Catterall dahil all-around boxer po ito. So, sinong llamado, Kuya Dong? Sports. Na kay Regis Prograis ang power at yung experience. Na kay Jack Catterall naman, ang kalamangan sa dako na pagdadausan sa laban. Siyempre, ang confidence dahil nakabawi siya kay Josh Taylor. At siyempre sa skills. Lalo na yung hand speed. So mga lods, para sa akin, 50-50 po yan. Oo, 50-50 po yan. Pag kasi nasabi natin 50-50, pwedeng manalo dyan si Prograis, pwede rin manalo si Jack Catterall. Nakadepende po yan sa gagawin nilang strategy. Pero tandaan natin, nakaduluduluhang prime na nitong si Regis Prograis at si Jack Catterall ngayon ang magsisilbing yung mabango. Lalo na doon sa bansa niya gaganapin ang laban. So, yun nga mga lods. Kaya 50-50 yan. Ngayon, mahirap pumili kasi pag 50-50, uubra kaya ang pagka-technical fighter nitong si Regis Prograis kasama yung kanyang power o yung hand speed with skills din itong si Jack Catterall. Kasi maliksi talaga gumalaw si Jack Catterall. Kung saan yan malimit ang unang makapagpatama. Pero posibleng mapawalang bisa din yan sa power ni Regis Prograis. Pagka tinamaan yan, ika nga ni Gennady Golovkin sa isang suntok lang, kayang bumago sa takbo ng laban. At sa isang suntok lang din, sabi ni Margarito, kayang tumapo sa laban. Kasi nga, power puncher po talaga itong si Regis Prograis. At tandaan natin na for the first time, mapapalaban si Jack Catterall sa katulad ni Prograis.
Although, yung si Ohara Davis naman ay isang technical fighter, pero iba si Prograis. Kasi nga, si Prograis, nag-world champion na po yan. Mabigat na laban din po yan para kay Jack Catterall. Kaya matindi po yan, mga lods. So, gusto ko rin ang galaw ni Prograis. Gusto ko rin ang galaw ni Jack Catterall. Yung liksi. Kasi pagka maliksi kasi, mga lods, ano talaga yan mas malimit na makauna ng patama, malimit na, lalo na all around boxer po yan. Kaya mahirap pumili. Kaya sa 50-50 na ano natin comparison, mahirap pumili. Pero ganoon pa man, dahil yan po ang ating content, ang prediction, so kailangan ko pumili ng isa. Pero pareho kong gusto ang dalawang maglalaban. Oo. Prediction ko po dyan, Jack Catterall by unanimous decision or split decision. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo ni Catterall sa pamamagitan po ng knockout? Ang kasagutan dyan, this is boxing, anything can happen. Posibleng makapagpatama din yan ng solido dahil taglay hand speed at posibleng mapuruhan niya si Regis Prograis na kung saan pwede bumagsak at higit sa lahat pwede pang ma-knockout. So may tendency. Siguro makuha niya yan 1-7 or 1-8, ganyan. Posibleng makuha ni Jack Catterall ang mapabagsak si Prograis at pag malas-malasin pa si Prograis, pwede din siyang ma-knockout lalo na kung masulidan ito sa kanyang kahinaan. Pero ang nakita ko lang kay Prograis, tinamaan ito sa panga, bagsak, pero marunong bumangon. Tandaan natin na technical fighter ito, may kausen sa depensa. Kaya malaking tsansa na mawi sa puntusan. Mas pabor ako na mawi sa puntusan ito, no, kung saan pumabor nga ako kay Jack Catterall. Pero this is boxing, anything can happen. Maraming pwede mangyayari dyan. Na kung saan taliwas sa aking inasahan kay Jack Catterall na makuha niya ang panalo by unanimous decision or split decision. So pwede man knock out, may tsansa, may posibilidad. So, dahil tapos na tayo sa ating official prediction, sa panig naman ni Regis Prograis, makapiho ito sa panalo once na mapabagsak niya si Jack Catterall dahil dagdag puntos po yan at gamit ang kanyang power, posible niyang ma-knock out si Jack Catterall. Although, may tibay din po si Jack Catterall, pero yung power ni Regis Prograis, pagka tumama ng solido yan sa pagmumukha ni Catterall, diyan natin makikita kung gaano ba katibay talaga si Jack Catterall. Kung di ba ito marunong bumagsak. Kasi hindi ko pa nakikita si Jack Catterall na bumagsak eh. At pangalawa, mga anong round kaya magawa ni Regis Prograis na mapabagsak si Jack Catterall? Siguro mga lods, doon na yan sa mga later rounds. Oo. At posible din sa early rounds. Pero mas ano ako sa later rounds. Siguro 10-12. Posible niyang magawang maanuhan niya mapuruhan niya si Jack Catterall dahil basang-basa na niya ang mismong galaw nitong si Jack Catterall. At posible ding manalo itong si Regis Prograis sa puntusan gamit ng kanyang pagka-technical fighter, power, na kung saan posible niyang may domina ang laban. Posibleng maging dominante. Posibleng iindahin ni Jack Catterall ang mga suntok nitong si Prograis. Na huling magkaganon din ang bakbaka na yan. O gamit ang power at ang pagka-technical fighter ni Regis Prograis. Kaya hindi kataka-taka o kagulat-gulat na manalo itong si Regis Prograis. Bakit? Ang pinakahuling laban niya kontra sa technical fighter, isang malupit na technical fighter na si Devin Haney, na kung saan dagdag sa karanasan o eksperyensya nitong si Regis Prograis. Kaya matinding laban ito mga lods, na kung saan hindi kataka-taka na makakakuha ng knockout win si Regis Prograis, at hindi rin kataka-taka na makuha niya ang panalo sa pamamagitan po ng pagdomina gamit ang kanyang pagka-technical fighter with power. Kaya matinding laban ito para sa akin. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.